So we are in the topic about having a good emotion o yung ating emotional health. And this morning, I want to minister to all of you by the grace of God that the Lord will heal our hearts. Gusto ng Panginoon na hihil tayo. Kasi nabubuhay tayo sa imperfect world. Nasa mundo tayo na nakapaligid sa atin ang mga imperfect na tao. Kahit mapagmahal pa ang mga taong nasa paligid natin, still, they are imperfect. That's why, napakahalaga na palagi nating isusuko ang ating mga buhay sa ating Diyos. The enemy came to steal, to kill, and to destroy. At ang isa sa mga bagay na gustong gawin niya ay ang sirain niya ang buhay natin. At ang kanyang weapon, alam po ba ninyo, walang iba kundi i-destroy ang ating isipan at ang ating damdamin. Pag ang demonyo ay nagkaroon na ng foothold sa ating emotions at sa ating mind, doon na siya nakakapag-penetrate into destroy our lives. That's why the promise of the Lord this morning, walang iba kundi ang kanyang healing. No? Healing the wounded. This is the message of God. Healing the wounded. Kapag po ang tao ay nasugatan ng kanyang damdamin, tayong lahat, normal lang, makaramdam ka ng pain. Normal lang, makaramdam ka ng hinagpis. At sa oras na nasugatan ng puso mo, nakabantay si Satanas. Alam po ba ninyo yun? Listen carefully. Pag nasugatan ang iyong puso, binabantayan ka ni Satanas. Sapagkat sa sandaling nasugatan ng puso mo, babantayan niya ang iyong attitude. I'll never forget, early in my Christian life, merong isang teaching si Pastor Ronald. I believe nakalimutan na niya yun. Pero yung teaching na yon ay tumimos sa aking puso at isipan at hindi ko na kinalimutan yon. At yung teaching na yon ang siyang nagpatatag sa aking paglakad sa pananampalataya. That teaching, alam ba ninyo, is about the attitude of Jesus. Sabi ng preacher, sabi ni Pastor noon, it's a big challenge when you are in the midst of unpleasant situation. Alam ba ninyo kung ano ang challenge? Sabi niya, how to maintain having a good attitude in the midst of unpleasant situation. It's a big challenge. At nasubok po yun sa aking buhay. At nasubok yun sa bawat isa sa atin. Sabihin man natin o hindi. Alam po ninyo, yung teaching na yon, hindi ko yun makalimutan. Why? Because the example no other than is Jesus. Kung meron tayong titignan na sa aral ng Biblia na nasugatan ng kanyang damdamin, walang iba kundi ang ating Panginoong Yesus. Paano niya hinandle yon? Paano niya hinandle yung kanyang damdamin in the midst of unpleasant situation? In the midst of unpleasant people. Will you still have a good attitude? Will you still maintain your good attitude? Kahit nasasaktan ka na, kahit nakakarinig ka na, kahit nasusugatan ka na, still, i-maintain mo pa rin to have a good attitude. Iko-control mo pa rin yung nasusugatan mong damdamin. Kasi po, pag nasugatan ng puso natin at hindi natin binantayan ang sarili natin, pwede nang maapektuhan ang attitude natin. Kaya minsan nakakapagsalita ka, nakakasakit ka ng iba. Why? May sakit ka nararamdaman. May sugat na kumikirot sa ating mga puso. Lahat po nakikinig dito, say amen. It is a challenge to us. Brothers and sisters, why? We are surrounded by imperfect people. I am imperfect pastor. Paano mo kaya i-handle yung puso mo, sarili mo, pag nakita mo yung imperfection ko? Paano mo kaya i-handle yung puso mo at isip mo pag nakita mo ang imperfection ng magulang mo at imperfection ng asawa mo at ang imperfection ng mga taong malapit at hinahangaan mo sa buhay mo? That's the challenge.
But we need to accept we are living in an imperfect world surrounded by imperfect. But even though masaktan ka man, part yan ng buhay. But the promise of the Lord, gusto niyang i-heal yung mga wounded heart natin. Amen po ba? Kasi pag nasaktan po tayo, ang maapektuhan dyan, at pag hindi mo binantayan ng tamang pag-iisip, right thinking, think like Jesus. Sabi mo sa kaliwa, think like Jesus. It's about applying, operating in the mind of Christ. Ang mangyayari pwede pasukan ni Satanas yung sandaling nasugatan ng puso mo eh. Pwede kang pasukan ni Satanas doon. At ang mangyayari, pwedeng maapektuhan yung identity mo. Kung sino ka, yung pananaw mo sa sarili mo, yung confidence na meron ka, pwedeng maapektuhan kapag nasugatan ng puso mo. Kaya minsan nafe-feel mo, unloved ka. Di ba? Pag nasugatan ng puso mo, feeling mo, people don't respect you. People don't give importance sa'yo. You feel lonely. Yun na yung mga atake ng demonyo sa atin. Kapag wounded yung heart natin, suddenly, yung identity mo naapektuhan. Kaya nga, minsan sa mag-asawa, pag nagkaroon na ng sugat sa puso, parang inisip niya, asawa pa ba ang tingin niya sa akin? O katulong lang? Anak pa ba ang tingin sa akin? Magulang pa ba ang tingin sa akin? Suddenly, affected yung image mo. Kapag wounded yung heart mo. Ingatan ng isip, pag nasugatan ng puso, sapagkat kadalasan ang iisipin mo, mahal pa ba ako? Importante pa ba ako? May halaga pa ba ako sa mga taong ito? Sa pamilyang ito? Sa ministry ito? Sa church na ito? That's why always desire to be healed. And it is God's desire to heal our wounded heart. And you can only find healing the moment nakita mo that your wholeness is in Jesus Christ. Kasi pag hindi mo alam na ang bumubuo sa buhay mo, ang kumukumpleto sa buhay mo, walang iba kundi ang ating Panginoon, mananatiling wasak ang iyong puso. Mananatiling sugatan ang iyong puso pag hindi mo nakita that your wholeness is in Jesus. Kaya kapag nakatingin ka kay Jesus, kasi ang challenge dito, lagi mong titignan si Jesus. Kasi si Jesus Christ mismo, grabe. Ang kanyang paghihirap, ang sakit na kanyang tinanggap, mga maltrato ng mga tao sa kanya, pagbibitray ng mga tao sa kanya. Pero paano hinandle ni Jesus ang mga taong ito? Paano niya hinandle yung attitude ng mga disciple niya? Paano niya hinandle yung panlalait ng mga taong umaaway sa kanya? Kaya nga, kapatid ko, kapag tayo ay nagkakaroon ng pagsubok emotionally, always look to Jesus. At pag tinignan mo si Jesus, Lord, hindi ka babawas ng mga problemang ito ang pagkatao ko. Hindi ka bababa ng moral ko ang mga pagsubok na ito sapagkat I am whole sa inyo. Ang pagkabuo ko, ang pagkakumpleto ko ay wala sa mga bagay na to, wala sa mga taong ito, kundi nasa inyo. Lahat nakikinig dito magsabing amen. Sabi ho ng Bible sa Psalm 34 verse 18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. Pag meron kang bagbag na puso, ang sabi ng Scripture, malapit ang Diyos sa atin. At inililigtas ang mga may pagsisising diwa. So napakahalaga sa ating buhay, yung pagsisising diwa, ibig sabihin, connected ito sa pagpapakumbaba sa Diyos. There are times kaya lang naman tayo may pagkakataon na tayo nasusugatan, nasasaktan tayo. Minsan sa mga pagkakamali nating nagagawa din naman. Di ba? Yun ang nagiging reason kaya tayo nasasaktan. Pero kapag nakita ng Diyos na may pagsisising diwa, ang bawat isa, meron tayong repentant heart, God will heal us. The moment na nag-humble tayo kay Lord, God will heal us. Sapagkat sabi ng Biblia, malapit daw ang Panginoon sa mga taong may bagbagang puso. Basag ang kalooban sa Kanya. We have a lot of experience simula
nung tayo'y bata, up to this day, hanggang mamatay na tayo, marami hong karanasan at mararanasan pa about emotional pain at kung paano din tayo naman hinihil ng Diyos. Ang mahalaga, nasaktan ka, pero hindi ka mananatiling, sugatan Merong lunas na gustong ibigay ang Diyos sa atin. So God's desire to heal our emotional wounds and to restore our wholeness in Jesus Christ. Don't allow the enemy to destroy you. Amen? Don't allow the enemy to destroy your whole life. That's why, dapat lagi mong lang i-identify yung mga common causes ng mga emotional hurt natin. Like yung mga trauma, rejection, loss, and guilt. Alam mo, bakit ka nasasaktan? Bakit ka nasusugatan? So, kailangan alamin mo, ano yung cause? Bakit may pain ka ngayon? Ano yung cause? Kailangan alam mo sa sarili mo. Bakit ganon? Kasi madalas mo kung saan tayo palagi nasusugatan, yun ang kahinaan natin. No? Kaya nga kung merong mga traumatic experience, kailangan mong i-acknowledge yun kay Lord. Kapag merong mga rejection, kailangan mong i-acknowledge kay Lord. Kapag merong loss, minsan namatay yung magulang mo. Ay naku, alam po ninyo ako, how many years nandun sa puso ko yung pain na yon. Ilang taon po hindi ako nagsiselebrate kahit birthday ko. Why? Kasi dun sa pain na yon. Kung kailan tumatagal ng tumatagal, mas lalo akong nasasaktan. Ganun ho yun, lalo na pag malapit ka sa mga taong ito na nawala sa'yo. Pero kahit na ganun, merong Diyos na pwede mong lapitan na magbibigay ng healing sa'yo. Alam po ninyo, naramdaman ko, ang isa sa mga naramdaman ko sa Holy Spirit, walang iba, yung pagiging comforter niya sa aking buhay. Kasi kapag hindi na-deal at hindi mo na-identify yung mga common causes ng yung pain, meron hong consequence yan. It can lead to spiritual stagnation. Kaya yung iba, stagnant ang spiritual life nila. Why? Kasi merong unresolved na emotional pain. Kaya hindi umuusbong ang spiritual life. Bakit? Kasi hindi na-deal yun. Hindi sila nahihil. Kaya nga, pabalik-balik lang ang spiritual life. Ano nang okay, ano nang ali, ano nang okay, ano nang ali. The problem is you. Lahat po nakikinig dito, say amen. God's healing is available. Sabi sa kanan kaliwa, God's healing is available. Available yung healing. Yun ang remedy. Yun ang provision ni God. Yun, may assurance doon that there is healing in the blood of Jesus. There is healing by the presence of God, by His power. You can be healed. Pero nasa choice mo. If you will not deal, resolve yung mga emotional issues and pain mo sa buhay, especially sa mga nagdaang panahon at sa mga taong nasa paligid natin, it can cause spiritual stagnation. Hindi ka magkaka-breakthrough sa spiritual life mo. Kasi laging kasasangkapanan ni Satanas yung issue na yun sa puso mo. Wala akong masamang umiyak. Walang masamang umiyak. Pero alam po ba ninyo, diniretso ko minsan yung mga leaders ko. Sabi ko, okay mong kikiyak, pero sobra-sobra. Why? Hindi mo alam? Minsan sa pag-iyak mo, ina-abuse ka na ni Satanas. Please, understand what I'm saying. May mga tao, iyak ng iyak. Akala nila okay yun. Pero hindi nila alam, sila ay sinasamantala na ni Satanas. Why? Kasi they are holding the pain inside of them. Kaya kapag naalala, umiiyak na lang. Kahit minsan wala namang dahilan, basta nakaupo ka lang, umiiyak ka lang. Nakarinig ka lang ng kantang malungkot, umiiyak ka lang. They are not aware, sinamantala sila ni Satanas. Ba't hindi ka tumayo at sabihin, enough is enough. If you just understand the love of God sa buhay mo, you will not allow the enemy to destroy your mood. You will not allow the enemy to destroy your day. Are you listening? Lahat nagiginig dito, say amen. Nangyari na eh. Nasaktan ka na nga eh. Nasugatan ka na nga eh. Ayan mo pa bang ikaw ang kawawa? Sino makikinabang kung ikaw umiiyak ka? Kung mananatili kang sugatan, mananatili kang nakadapa, sinong nakikinabang? Sinong natutuwa?
Ikaw o si Satanas? Lahat po nakikinig dito, say amen. Ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Pag ikaw ay nakita ng Diyos at you have a repentant heart, ililigtas ka ng Diyos sa ganong klaseng sitwasyon, sa mapait na karanasan at mapait na nararamdaman. Ang pait na yan ay papalitan niya ng tamis ng kanyang pagmamahal. Amen po ba? Relational issues. Pag hindi na din, affected ang mga relationships. Affected. Your marriage life will suffer. Your family will suffer. Your ministry will suffer. Even your relationship with your mentor, your pastor will suffer pag mayroong emotional pain na yan resolved. Ang malala, minsan mayroong pang physical suffering. Kaya masakit ang ulo mo, masakit ang puso mo, tumataas ang presyon mo, at nagkakasakit ka. Why? Kasi meron kang emotional pain. Nagkakaroon ka na ng anxiety, depression. Hindi ka na natutulog magdamagan. Why? Kasi umiyak ka na lang habang nakahiga ka. Lahat nakikinig dito sa amen. This is spiritual. Kung siguro sa mga nakarang weeks, pinag-usapan ninyo, medical things. But I want to share with you that this is spiritual. The enemy is at work sa ating mga isip at puso. So how to receive emotional healing? Sabi mo sa kanya, gusto tayong i-heal ng Panginoon. Kasi nandito tayo sa imperfect world. At kapatid, habang nabubuhay ka, sigurado makakaranas tayo ng pain. Amen? Disappointments. No? Sa mga tao, disappointments sa pamilya, sa mga anak ninyo, disappointments sa kanila. Pero how can we receive emotional healing? Number 1, acknowledge God's presence. Wala nang iba. Kapag tayo ay nakakaramdam ng kalungkutan, meron tayong sugatang damdamin, sugatang puso, ang unang gagawin mo, walang iba, kundi i-acknowledge ang presence ng Lord. I-invite mo ang presence ng Lord sa sitwasyong meron ka. Because God's desire is to heal our emotional wounds and restore our wholeness in Jesus Christ. So when you are in the presence of God, begin to recognize God's love, God's compassion, and begin to recognize His Holy Spirit. Yung desire ni Lord na hihil tayong lahat. Sabi po ng Bible sa Psalm 147 verse 3, at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan at natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. So sinasabi ng Biblia, yung pusong wasak, it is the enemy. No? He wants to destroy our image and our hearts. But the Lord said, mga pusong wasak, kanya ring lulunasan. Yung mga natamo nilang mga sugat, bibigyan ng Panginoon ng kagalingan. Ang sarap. Alam mo sa sarili mo, may isang Diyos na nagpapagaling at nagbibigay ng kalunasan sa lahat ng ating mga paghihirap, pagdurusa dito sa mundong ito. Sample natin si David. Si David ang bunga ng kanyang kalungkutan, ang bunga ng kanyang sugat sa puso dahil sa kasalanan. Kaya sabi ko nga sa inyo, minsan, kaya tayo nagkakaroon ng emotional sickness o emotional pain, hindi lang dahil sa mga taong imperfect sa paligid natin, maybe, ang isa sa mga nagiging cause din walang iba, kundi yung sariling pagkakamali natin. Sample natin si David, nung magkasala siya kay Bathsheba at pinapatay niya si Uriah. At dito nagkaroon ng confrontation ang propeta Nathan at si David at sinabihan niya sa kanyang maling nagawa. Sapagkat nabulag si David, hindi niya alam yung kanyang pagkakaasala. At dito ipinaliwanag ni propeta Nathan ang kanyang pagkakamali. Kaya sabi ng Biblia, sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako sa Panginoon. Sumagot si Nathan, pinatawad ka ng Panginoon at hindi ka mamamatay sa kasalanang ginawa mo. Pero dahil sa ginawa mo, binigyan mo ng dahilan ng mga kalaban ng Panginoon na lapastanganin siya, kaya siguradong mamamatay ang anak mo. So imagine
Ito ho ang sabi ng propeta. So ngayon bilang isang magulang, anong mararamdaman mo? Sinabi ng propeta, mamamatay ang anak mo. Ano mararamdaman mo? Okay lang? Sigurado, biglang nakaramdam na ng takot o nakaramdam na ng kalungkutan at naapektuhan na ho si Haring David. Sapagkat sinabi ng propeta, siguradong mamamatay ang anak mo. Verse 15, nang makauwi na si Nathan, anong ginawa ho ng Diyos? Ipinahintulot ng Panginoon na magkasakit ng malubha ang anak ni David kay Bathsheba. So yung bunga ni David at Bathsheba sa pagkakasala nila, ang nangyari, nagkasakit yung kanilang anak. Pagpatuloy natin ang ating pagbabasa. Ang sabi ng Biblia, nakiusap si David sa Diyos para sa bata. Nag-ayuno siya sa loob ng kwarto niya at natutulog siya sa lapag gabi-gabi. Pinuntahan siya ng mga tagapamahala ng kanyang sambahayan para pabangunin. Pero ayaw niya. At ayaw din niyang kumain kasama nila. So makikita ho ninyo, naapektuhan na ng labis. No? Itong si Haring David, nagkukulong na siya sa kwarto. Ayaw na niyang nakikipag-usap. Ayaw na niyang kumain. Kaya kapag mag-solo-solo na king kwarto, balo mo na. Puta magdili-dili na, balo mo na. Puta agkat ming mga nebisang mga, balo mo na. Puta may siping mo, ikayata yan. Kapag meron ng issue emotionally, yan ang sign. Ayaw nang maligo. Mga po tanga lahat ka problema kay tabisang mandilo eh. Yan ang nangyari kay David. Okay? Nang ikapitong araw, namatay ang bata. So namatay ang bata. Natakot ang mga lingkod ni David at nasabihin sa kanya na patay ng bata. Sinabi nila, paano natin sasabihin sa kanya na patay ng bata? Hindi nga niya pinapansin ang pagdamay natin sa kanya noong buhay pa ang bata. Paano pa kaya ngayong patay na ito? Baka anong gawin niya sa sarili niya? So makikita ho ninyo, maging ang mga kasama ho ni Haring David sa kanilang bahay, mga katauhan niya, ay worried na sila sa nakikita nila kay David. Baka mag-attempt ng hindi maganda o may gawing hindi maganda itong si Haring David. Kaya ho, nung mapansin ni Haring David, yung kanyang mga tauhan ay nagbubulong-bulungan. Ano sabi ho ng verse 19? Napansin ni David na nagbulong-bulungan ng mga lipin niya. Kaya pakiramdam niya, patay na ba ang bata? Instinct, no? Yung instinct ng magulang. Sumagot sila, patay na po siya. Pagkarinig nito, bumangon si David, naligo, nagpahid ng mabangong langis, at nagpalit ng damit. Pumunta siya sa bahay ng Panginoon at sumamba. Pagkatapos umuwi siya, nagpahid. Nakita ho ninyo, na bagamat siya'y nasasaktan, wasak ang kanyang damdamin. Pero nung nangyari na yung balita, naimasmasan siya. Anong ginawa niya? Pumunta siya sa templo at sumamba siya sa Panginoon. Kapag ho tayo'y nagkakaranas ng mga pagsubok sa buhay, walang maitutulong at walang magagawa yung pagbumukmuk mo sa isang sulok. Ang solusyon, pumunta sa bahay ng Diyos. Ang solusyon, manalangin. Ang solusyon, sumamba sa ating Panginoon. Lahat po nakikinig dito, magsabing amen. Tularan natin si David. Nung mabalitaan niya na patay ang kanyang anak, ang ginawa niya, sinamba niya ang Diyos. Inayos niya ang kanyang sarili. Sapagkat kapag tayo ay sumamba sa Panginoon, then yung panghihina natin, yung nararamdaman natin, ay papawiin ng ating Panginoon Diyos. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon Diyos. Sino pa ang nag-acknowledge sa presence of the Lord? Si Hannah. Si Hannah, sabi ho ng Biblia sa unang Samuel, taon-taon pumupunta si Elkanah at ang sambahayan niya sa Shiloh upang sumamba at maghandog sa Panginoong makapangyarihan. So merong isang lalaki dito, ang pangalan ay Elkanah. Anong pangalan? Pakinggan mabuti. Ang ginagawa po ni Elkanah, pumupunta sa Shiloh para sumamba at magbigay handog sa Panginoong makapangyarihan. Ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas ang mga pari ng Panginoon sa Shiloh.
Sa tuwing maghahandog si Elkana, inahati niya ang ibang bahagi ng kanyang handog para kay Penina at sa mga anak niya. So dito, si Elkana, pag naghahandog siya sa Diyos, inahati niya. Yung isa naman, para kay Penina at sa kanyang mga anak. At sabi ng Biblia, pero doble ang bahagi na ibinibigay niya kay Hana dahil mahal niya ito kahit hindi siya nagkakaanak dahil ginawa siyang baog ng Diyos. So pag naghahandog pala si Elkana, ibig sabihin meron siyang ilang asawa dito? 2. So yung isa, asawa niya, ang pangalan ay Penina. Yung pangalawa, anong pangalan? Hana. Si Penina may anak. So naghahandog si Elkana para kay Penina at sa kanyang mga anak. Pero sabi ng Biblia, doble daw ang ibinibigay na handog para kay Hana. Mahal na mahal niya si Hana kahit hindi daw nagkakaanak sapagkat pinahintulutan ng Diyos na siya maging baog. Lahat ng nakakasunod, masabing amen. Verse 6, at dahil hindi nga siya magkaanak, lagi siyang iniinis at inihiya ni Penina na kanyang karibal. Oh, meron ng karibal dito. So anong ginagawa ng mga karibal? Laging nangiinis. At laging inihiya, no? Yung original. So dito, sa verse 7, ganito laging nangyayari taon-taon. Sa tuwing pumupunta si Hana sa bahay ng Panginoon, iniinis siya ni Penina hanggang sa umiiyak na lang siya at hindi na kumakain. Nakita ko ninyo kung paano naapektuhan itong si Hana dahil sa pangiinis ng kanyang karibal na si Penina. Dumadating sa puntong umiiyak na itong si Hana pag siya'y pumupunta sa bahay ng ating Panginoon. Then, sabi ho ng verse 8, sinasabi ni Elkana sa kanya, bakit ka umiiyak? Bakit ayaw mong kumain? Bakit ka malungkot? Mas mahalaga ba para sa iyo ang 10 anak kaysa sa akin? Kakikita ho ninyo kung gaano kamahal ni Elkana si Hana. Na kahit wala silang anak, mahal na mahal at tanggap pa rin ni Elkana si Hana. Kahit hindi na sila magkaanak. Then verse 9, minsan pagkatapos nilang kumain sa bahay ng Panginoon sa Shilo, tumayo si Hana at nanalangin ng umiiyak sa Panginoon dahil sa labis na kalungkutan. Nakaupo roon ang pari na si Eli na may sa pintuan ng bahay ng Panginoon. Nangako si Hana sa Panginoon, sinabi niya, O Panginoong makapangyarihan, tignan niyo po ang aking paghihirap. Tignan niyo tignan niyo po ang aking paghihirap. Alalahanin niyo ang iyong lingkod at huwag niyo akong kalimutan. Kung bibigyan niyo po ako ng isang anak na lalaki, handag ko siya sa inyo para maglingkod sa inyo ng buong buhay niya. At bilang tanda na lubos niyang pagsunod sa inyo, hindi ko po pagugupitan ang kanyang buhok. Makikita ho ninyo na sa kabila ng panlalait ni Penina at sa kabila ng pagdurusa niya bilang isang babae na hindi magka-anak. Siguro nakakaramdam dito, nakakalam dito, yung mga magulang o yung mag-asawang gustong magkaroon ng anak. Nakaka-relate sa pain. Hindi biro because you will feel parang hindi ka kumpleto. Affected ang identity niya, yung value niya, kasi hindi magkaanak. Yun ang mararamdaman ho ng mga tao na gusto magkaanak na hindi magkaanak. So dito makikita natin, ibinuhos niya ang nararamdaman niya. Saan? Sa panalangin. Ibinuhos niya yung kanyang pain sa prayer kay Lord. Kaya sabi niya, alalahanin at tignan niyo po ang aking paghihirap. Ngayon, habang siya'y nananalangin, sabi ng verse, habang patuloy siyang nanalangin sa Panginoon, nakita ni Eli na bumubuka ang bibig ni Hana, pero hindi nakakarinig ang kanyang boses. Inakala ni Eli, lasing si Hana. So dito ho sa kwentong ito, siguro dahil kitang sobrang pain yung boses sa luluwa, talagang mga ganya mo, nuka misinterpret depo. Balara, malasing yan. May dobling sakit. Tignan nyo sabi ng Biblia, kaya sinabi sa kanya, hanggang kailan ka maglalasing? Tigilan mo na ang pag-inom. Sumagot si Hana,
Hindi po ako lasing at hindi po ako nakainom ng kahit anong klase ng inumin. Ibinubuhos ko lang po sa Panginoon ang paghihirap na aking nararamdaman. Huwag niyo po isipin na masama akong babae. Nananalangin po ako rito dahil sa labis na kalungkutan. Kung guminta ka mo kin church, may judge ka pa. Yun ang nangyari kay Hannah. Nagpunta sa bahay ng Panginoon. Nakita nung pare. Ay, malasing niya, Hannah. There are times people we don't understand what you feel. Amen po ba? Kahit sino. Punta ka doon. Masusoning nina naman, ha? Yun ang sabi ng matatanda. Naku, nilako na naman kayo sarili na. Remember this. Diyos ang nakakaalam ng nararamdaman mo. Even people don't understand. Kahit wala silang idea. Kaya lang nasabi yun ni Eli, wala siyang idea sa nangyayari. Pero alam ba ninyo, mga magulang at kapatid, huwag yung isipin na hindi kayo naririnig ng Diyos. Alam ng Diyos ang nararamdaman ninyo. Kaya sa halip na magwala ka, at sa halip na maglasing ka nga, manalangin ka. Sabi mo sa kanan kaliwa, manalangin. Ano sabi ng Biblia? Sinabi ni Eli, sige, umuwi kang mapayapa. Sana ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang inihiling mo sa Kanya. Sumagot si Hannah, salamat po sa kabutihan ninyo sa akin. Pagkatapos siya umalis na siya, anong ginawa niya? Kumain at nawala na ang lungkot sa kanyang mata. Pag kayo'y nasa presensya ng Diyos, malungkot man kayo, pero pag ibinuhos ninyo ang inyong damdamin sa presensya ng Diyos, sa bahay ng Panginoon, tulad ngayon, nandito kayo nag-worship. Kung may pain man kayo, ibuhos nyo sa Diyos. Huwag kayong mag-alala, hindi ko isasabihin mga lasing kayo. Basta buksan nyo ang puso nyo sa Diyos, asigurado, aalis kayo dito, masayangin yung mga mukha, masayangin yung kalooban. Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Sabi mo sa iyong kanan kaliwa, hindi ko sasabihin lasing ka. The greatest example, no other than is our dear Jesus. Matthew 26, at sinabi niya sa kanila, para kung mamamatay sa labis na kalungkutan. If you will just listen to the words of Jesus here, grabe yung pain na meron siya. May pain ako sa buhay, may pain tayong nararamdaman at mararanasan. But Jesus, a good Lord, a good Savior, bumaba dito sa lupa at sinabi niya, para akong mamamatay sa labis na kalungkutan. Grieving. Why? Kasi sabi ng Biblia, dito lang kayo magpuyat, sabi ng Panginoong Yesus. Lumayo siya ng kaunti. Ang ginawa ng Panginoon, lumuhod na nalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo niyo sa akin ang paghihirap na darating. Ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang iyong kalooban. Sapagkat yung kanyang pagkahiwalay sa Panginoon, ang matinding pasakit sa ating Panginoong Yesus. The pain na meron si Jesus. Pero alam po ninyo, bagamat kahit na siya ay nakaramdam ng matinding kalungkutan, na halos tayo pong lahat, diba? Pag minsan dumarating sa punto ng buhay natin, lalo na kapag matindi yung pain, parang ang solusyon na lang, walang iba kundi ang mamatay ka. Yun ang pumapasok sa isip ng iba. Pero alam po ninyo, kung alam lang natin paano i-acknowledge ang presence ni God, kung alam lang natin paano natin ibubuhos ang damdamin natin sa presensya ng Panginoon, matatamo natin ang kagalingan katulad ni David, katulad ni Hannah. At dito, dumating ang anghel, sabi ng Biblia, at pinalakas ang kalooban ng ating Panginoong Hesukristo. Brothers and sisters, when you come to the Lord, acknowledging His presence, surely the Lord will heal us. He said in Isaiah 61:1, ang Espiritu ng Panginoong Yahweh sumasa akin sapagkat ako'y kanyang inirang, sinugo niya ako upang dalhin ang magandang balita sa mga inaapi upang pagalingin ang mga sugatang puso. Kapag ang Holy Spirit ay na-acknowledge mo sa buhay mo, paggagalingin niya ang mga sugatang puso na meron tayo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon.
Sabi ni Jesus, Matthew 11, lumapit kayo sa akin. Kanino daw lalapit? Kay Jesus. Kayong lahat ng mga nahihirapan at nabibigatan sa inyong mga pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ito'y pangako ng Diyos sa lahat ng mga nagdurusa, sa lahat ng merong pait sa buhay. Makakatamo ng kapahingahan, makakapagpahinga kayo ang inyong kaluluwa, ang isip, damdamin, at kalooban. Pangako ng Panginoon. Brothers and sisters, God's heart, always remember, God's heart is to heal, restore, and redeem our emotional lives. Amen? Receive your healing in the presence of the Lord. Lift your hands. Receive your healing. In the name of Jesus, be whole. Be made whole in Jesus' name. Palakpakan natin ang Diyos. Pangalawa, for you to be healed, pray for your healing. Mahalaga na manalangin ka. Mahalaga na ilapit mo mismo ang iyong sarili. Sabi ng Bible, linisin at hugasan niyo ang aking mga kasalanan upang lubusang luminis ang puso't kaluluwa ko. Ito ang panalangin ni David nung nagkasala siya. Ipadama niyo sa akin ang kasiyahan at kaligayahan upang sa aba kong kalagayan muling mapasakin ang kagalakan. Kalimutan niyo ang aking mga kasalanan at pawiin lahat kong kasamaan. Likhain ninyo ako ng busilak na puso, O Diyos, at bigyan ako ng bagong espiritu at matapat. Huwag po akong itaboy palayo sa inyong piling at ang inyong banal na espiritu sa akin ay huwag niyo po sanang bawiin. Sana ibalik niyo sa akin ang kagalakang naramdaman ko nung niligtas niyo ako at bigyan nawa ako ng masunuring espiritu. Ipinalangin ni Haring David ang kanyang sarili. Pag tayo ay nasusugatan at nasasaktan, ang isang bagay na kailangan mong gawin, ipanalangin ang iyong sarili. Jeremiah 17:14, pwede hubang basahin natin ito. Taas natin ang ating dalawang kamay. Basahin mo to at ideklara mo to at ipanalangin mo to sa Panginoon. Malakas. 1, 2, 3. Minsan pa, may pananampalataya. Pag-pray mo yan. 1, 2, 3. Huwag mong kalilimutang ipanalangin ang iyong sarili. Minsan madalas, okay, nag-a-ask tayo ng prayer sa iba. Powerful yun. Pero huwag tayong masyadong mag-rely sa prayer ng iba. Kaya lang po ninyo, there are times nakakalimutan ipag-pray yung sarili mo dahil nga nasasaktan ka. Minsan inisip mo parang hindi ka pinapakinggan ng Diyos. Parang affected pati yung faith mo. No, kapag tandaan nyo, nasasaktan ka, huwag mong isiping malayo ang Diyos. Sabi nga ng Biblia, malapit ang Diyos sa mga taong may bagbagang puso. Pag nasasaktan ka, lagi mong isipin, alam ng Diyos ang sitwasyon ko. Sabi ng Biblia, Panginoon, pagalingin ninyo po ako at gagaling ako. Meron kang assurance na nakikinig ang Diyos pag nananalangin ka. Pag nagpipray ka ng healing, sigurado, ihihil tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon Diyos. Pwede ba sa oras na to? Saglit lang, yumuko tayo. Kung ikaw man ay merong karamdaman sa puso o ano man ang nararamdaman mo, hawakan mo yung puso mo pag-pray mo saglit. And ask the Lord. Sabi mo, Lord, pagalingin niyo po ako at ako po ay gagaling. At kung meron man na mahal mo sa buhay, alam mo siya'y dumadaan ng ganitong klaseng sitwasyon. Meron siyang problem, mentally, emotionally. Meron siyang depression, anxiety. Meron siyang trouble sa kanyang health. May trouble siya sa kanyang relationship. Affected ang kanyang buhay. Pag-pray mo siya sa oras na to. Sabihin mo, Panginoon, pagalingin niyo po ako at gagaling ako. Heal me, O Lord, and I will be healed. Lord, right now, pagalingin mo po ang lahat ng mga anak ninyong lumalapit ng may pananalig at pananampalataya. In Jesus' name, amen. Receive your healing. Palakpakan natin ang Lord. Pangatlo, confess your sin and forgive others. There are times, sabi ko nga,
ng reason bakit ho tayo nasasaktan dahil tayo nagkakasala o dahil mula sa ating pagkakamali. Kaya ang isang bagay ho na kailangan nating matutunan para ho tayo ma-set free dun sa pain na yon, walang iba by confessing our sins and releasing forgiveness, releasing bitterness, no? And resentment, no? Kailangan mong i-release yung bitterness and resentment mo so that you can forgive sa ibang tao. Santiago, sabi ng Biblia, mayroon bang may sakit sa inyo? Dapat niyang ipatawag ang mga namumuno sa iglesia para ipanalangin siya at pahira ng langis sa pangalan ng Panginoon. Ang panalangin may pananampalataya ay nakakapagpagaling sa mga may sakit. Ibabangon siya ng Panginoon at patatawarin kung nagkasala siya. Kaya nga, ipagtapat ninyo sa isa't isa ang mga kasalanan ninyo at ipanalangin ang isa't isa para gumaling kayo. Malaking nagagawa ng panalangin ng taong matuwid. Dito ho, napakahalaga ng tinatawag na accountability. No, especially to your mentor at sa mga pastor. Dito ho, kailangan may wisdom ka. Ang nilalapitan mo, godly. If you will confess your sin, see to it, godly yung kausap mo. Hindi basta-basta. Baka i-chismis ka. Kailangan, man of God. At ikuhong i-confess. Why? By confessing yung mga kasalanan na meron ka, gagawa ka ng accountability sa Kanya. Alam ba ninyo? Sabi ng Biblia, God will heal us. There are times, kailangan ng confession. Okay? At the same time, if merong mga taong nakasakit sa ating damdamin, sumugat sa ating mga puso, nagkasala laban sa atin, asawa, magulang, anak, kaibigan, kamag-anak, kapitbahay, ka-care group, mentor, o kung sino man yan. Ang sabi ng Biblia, release forgiveness. Matthew chapter 6, verse 14 to 15, kung pinapatawad ninyo ang mga taong nagkasala sa inyo, patatawarin din kayo ng amang nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinapatawad, hindi rin kayo patatawarin ng inyong ama. Sabi ng Biblia sa Efeso 4:32, sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa, at mapagpatawad kayo sa isa't isa gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. Tayo pong lahat nasasaktan dahil ang mga tao po ay imperfect. Pero ang response natin sa mga taong imperfect, walang iba, kundi yung forgiveness pa rin. To maintain, having a good attitude, and you will not allow this situation, this imperfect world, imperfect people to destroy kung anong meron ka, yung araw mo, yung mood mo, yung pananaw mo. Ang napakahalagang bagay pag nasaktan ho tayo, palagi tayong mag-release ng mag-release. Ang solution, mag-release ng forgiveness, hindi mag-ipon ng galit. Okay? Sabi mo sa kaliwa, release forgiveness. Hindi ho nag-iipon. No? Kasi pag nag-ipon ka, mag-i-increase yung bitterness, mag-i-increase yung unforgiveness, mag-i-increase yung resentment mo sa mga tao. Kaya, ang lahat ng yan, sabi ng Tagalog, masama sa kalooban. Yung sama ng loob, kailanman na hindi magiging mabuti. Sama nga. Sama ng loob. Ang sama ng loob, magbubunga ng masamang buhay. Ang sama ng loob, magbubunga ng masamang puso. Masama nga siya. Okay, kaya nga, lahat ng masama, aalisin mo siya. Diyos na ang bahala nun. Basta gawin mo lang, Lord, I will forgive. I will forgive. Lahat ng masama. Sa Kapampangan, sukal loob. Nano pong gagawan kay sukal loob? Nano pong gagawan kay sukal inang? Titipunan niya po ba king kilubale? Papaluwal yung sukal. Lalako yung sukal. Kasi sukal ya. Ala naman po may titipon sukal kilubale. Makanta mo naman. May titipunan ng sukal kay puso mo. Ing sukal lakome. Amen po ba? Lahat ng alam mo na nagpapapangit, nagpapasama sa mga puso natin, nagpapadumi sa puso natin, always release and you will be healed in Jesus' name. Amen? Palakpakan natin ang Lord. Lastly, cast your cares to the Lord. Kasi, pag na-heal na kayo ngayon, sigurado meron na naman darating na trouble. Nag-forgive kayo ngayon, sigurado meron na naman taong magkakamalit, magkakasala. Masaya ka ngayon, sigurado darating na naman ang araw, you will be in trouble.
That's why, every day, you need to cast your cares to the Lord. Lahat ng yan, abang nabubuhay ka, cast your cares to the Lord. Yan ang solusyon na kailangan mong gagawin para laging mahil at laging maproteksyonan ang ating damdamin at isipan. Release your worries to God and always trust and surrender to His sovereignty. No? 1 Peter chapter 5 verse 7, pwede ba tayong lahat basahin natin ito malakas? 1, 2, 3. Minsan pa po, malakas. 1, 2, 3. Alam po ninyo, ang sabi ng Biblia, ipagkatiwala nyo sa Diyos ang lahat ng kabalisahan. Tayo pong lahat nakakaranas at mararanasan, minsan mababalisa ka sa mga sitwasyon sa buhay. Pero alam po ninyo, may mabuting balita. May Diyos na nagmamalasakit sa atin. Sabi mo sa kanan kaliwa, may Diyos na nagmamalasakit. Bakit po ba nagmamalasakit ang Diyos? Dahil nararamdaman ng Diyos yung nararamdaman. Jesus said that He sympathized with our weakness. He can sympathize. Alam niya yung nararamdaman mo. Ang gusto lang ng Panginoon, matuto tayong ipagkatiwala ang lahat ng kabalisahan. At tandaan natin, may mga pagkakataon sa buhay natin that we are disappointed by people because we are expecting their compassion. We're expecting their cares. We're expecting their encouragement. We are expecting their comfort when we are in trouble. But those are imperfect people. Sometimes, hindi mo maaasahan at hindi mo makukuha yung gusto mong makuha. At di mo makikita yung gusto mong makita sa iyong asawa, sa iyong magulang, sa iyong mga anak, o kung sino mang tao. Kaya nga, mahalaga lagi mong tinitignan ang Diyos sapagkat may Diyos na laging nagmamalasakit sa iyo. Listen to this. When you cast your care to the Lord, mararamdaman mo ang malasakit ng Diyos sa iyo. Papaano? Una sa lahat, sa bunga ng Espiritu. Kaya binigyan ka niya ng Holy Spirit eh. Kasi ang Holy Spirit ang patunay na nagmamalasakit ang Diyos sa iyo. Lahat nakikinig dito sa Amen. Without the Holy Spirit, you cannot know and you cannot grow. You cannot experience the compassion of God. At hindi mo mararamdaman kung gaano kakamahal ng Diyos without the Holy Spirit. Imagine, kahit nga dami na natin pagkakamali at pagkukulang. Pero the moment na nag-bear witness ang Holy Spirit that you are a child of God, mararamdaman mo, grabe yung pagmamahal ng Diyos sa akin. Kaya alam nyo, ang Holy Spirit ang pinakamatinding tanda na nagmamalasakit ang Panginoon sa atin. Hindi ka niya iiwan kapag nasusubok ka. Nandiyan ang Holy Spirit na mag-comfort sa iyo, magpalakas sa iyo, mag-guide sa iyo. Amen po ba? Look at this. When you cast your care to the Lord, the Holy Spirit will work. Number 1, it will produce love. This love is not a human love. Yung love na to, ito yung love ng Diyos sa'yo. Okay? Huwag mong isipin yung love na ibibigay mo. No! When we say the fruit of the Holy Spirit produces love, kasi kapag inilapit mo yung sarili mo kay Lord, paparamdam niya sa'yo yung pag-ibig niya. Why? Kasi yung pag-ibig niya ang kukumpleto sa'yo. Yung pag-ibig ng Diyos ang siyang pwedeng sumakop sa kakulangan na meron ka. Why? The enemy can use human love. Minsan pinagmamalaki natin ang pag-ibig ng ating asawa, pag-ibig ng ating magulang, pag-ibig ng ating mga anak, o pag-ibig ng tao sa ating paligid. But I tell you, human love can be used by the enemy to destroy your life. Paano yun, Pastor? Akala ko ba ang pag-ibig ang pinakamakapangyarihan sa lahat? Pag-ibig ng Diyos yun. Because human love can be used by the enemy to destroy you. Bakit may asawang nag-iwalay? Ang issue, pag-ibig sa isa't isa. Hindi mo na ako mahal. Katulong mo na lang ako. Nagbago ka na. That's the issue.
Human love. Bakit mayroong anak, rebelde sa magulang, hindi na ako mahal ng magulang ko? Hindi naman ako mahal, hindi naman ako pamilya dyan eh. The issue is human love. Why people, they are loving wrong person. The enemy will use that, human love. Kaya nga nagmamahal ka sa maling tao. Lalaki ka, kaya pa maglolo ka lalaki. You are loving a wrong guy, a wrong person, a wrong woman. That's the enemy. Bakit merong jealousy? Bakit merong envy? Why? Kasi issue human love. That's why you cannot depend on human love. You cannot cast your cares or you cast your problem sa human love. Walang iba sa Diyos lang. Imagine, kapag yung love ni God ang nag-produce sa'yo, ano mangyayari? Kaya nga mamahalin mo ang Diyos eh. Alam ba niyo, maging ang pagmamahal natin kay God, that's not the issue eh. Ang issue, kaya minsan nagkukulang ang love natin kay God, we don't understand His love. Because we love Him because He first loved us. When you know the love of God, naging strong yung love ni God sa buhay mo, that's the time na mamahalin mo siya. Lahat nakikinig dito sa amen. Now, kapag naramdaman mo yung love ni God sa buhay mo, the enemy cannot use that kind of love to destroy you. Kaya kahit imperfect yung love ng mga tao sa'yo, hindi ka naapektuhan. Why? Kasi firm at matibay yung pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. Are you listening? Are you listening? That's why know God's love. When you cast your cares to the Lord, ang isang bagay na mangyayari sa buhay mo, magiging strong yung love sa puso mo, yung love ni God. Pagtatanggol ka niya sa mga fears. Perfect love casts out fears. No more fears. Why? Because you know God loves you so much. Kahit hindi ka mahal ng crush mo, okay lang. Kahit hello, love, goodbye pa yan, okay lang. Merong namang hello, love again. That's the Lord. Amen? Amen? Say, Lord, He will love you again and again and again and again and again. Pero yung human love, lang mo lang, goodbye. Say, goodbye. Wrong love, goodbye. Goodbye, goodbye. Si Lord, perfect. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Now, when you have the love of God, what will happen? It will produce joy. Yung joy na to, ha? Yung joy na to, ibang klaseng joy to. Hindi yung kay Ethan nito, ha? Yung joy na to. Ito yung joy na unconditional, na hindi nakabase sa mga circumstances. Ngayon, imagine, nasa iyo yung joy na yon. Paano ka maapektuhan ng mga situation? You have the joy of the Lord. At yung joy mo, hindi nakabase sa tao, hindi nakabase sa pera, because your joy is the Lord. And the moment na napapasaya mo ang Panginoon, the joy of the Lord is my strength. Imagine that. Kung alam mo yung joy ni Lord, it will produce strength sa'yo. Yun ang mga nararanasan ng mga taong they cast their cares to Him. And the moment you feel that joy, what will happen? You will receive the peace of the Lord. Yung pagkabalisa, mawawala. Ano sabi ng Biblia? My peace I give to you. Look at the eyes of Jesus. Tignan nyo nga po yung mata ko. Lahat tumingin kayo sa akin. Ano po nga kakityo? Baliw po, kakityo ko na eh. Pero hindi niyo man alam kung ano yung nasa puso ko eh. Hindi niyo alam. You don't know what's happening in my mind and what's happening in my heart. Pwede ko kayong ipeke, pero look at the eyes of Jesus. Kung titignan mo yung mata ni Jesus, gaano kaya ka-peaceful si Jesus? Imagine, nandun na sila sa laot, naku, nandyan ang bagyo. At ang mga disciples, nagwawala na sila, mamamatay na tayo. Pero how peaceful is Jesus? Anong ginagawa ni Jesus? Tulog lang siya. Yun ang punto ko. How peaceful is our Master. Na kahit na may bagyo. Ngayon sabi ni Jesus, my peace I give to you. So yung peace na binibigay sa'yo is not the peace of the pastor. Kasi hindi nyo alam kung ano yung peace ko eh. Hindi nyo alam kung ano ang nararamdaman ko at laman ng isip ko. At hindi rin yung peace ng mundo. Yan ang sabi ni Jesus, not the world's peace. But yung peace na binibigay ko is my peace. That's why, when you know the love of God, when you know the joy of the Lord, peace mo
mararamdaman mo sapagkat yung peace na yon ay hindi katulad ng mundo. Ito'y katulad ng peace ni Jesus. So kapag naranasan mo yung peace na yon, grabe, kahit may bagyo, nakagawa mo pa rin matulog. Why? Kasi yung peace na meron ka is the peace of Jesus. Nagmamalasakit ang Panginoon, kaya ibinibigay niya ang love, joy, and peace. Lift your hands. Receive the love of the Lord right now. In the name of Jesus, be strong in the love of Jesus and receive the joy of the Lord right now over your life and receive the peace of the Lord. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Give the Lord a mighty hand of praise. Lahat ng mahal si Lord, isigaw yung pangalan na Jesus! Then last verse. Sigurado last verse na lang to. Pakilagay natin sa Book of Psalm. Ang sabi ng Salmo, sabi ng Biblia, ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin at aalagaan ka niya. Hindi niya pababayaan ang mga matuwid magpakailanman. Pwede bang tapikin mo yung katabi mo at sabihin mo sa kanya yan? 3 beses. Okay? Sabihin mo sa kanya 3 beses yan. Okay? 1, 2, 3. Minsan pa. For the last time, with all your heart. Imagine, mayroong mga trouble sa buhay. Sabi lang ng Biblia, maniwala ka lang sa salita ng Diyos. Lahat po na naniwala na makapangyarihan ang salita ng Diyos, say amen. Sabi nga ng Biblia, ibigay mo sa Panginoon. Kanino mo daw ibibigay? Kanino ibibigay? Hindi sa tao Hindi sa sarili Ibigay mo sa Panginoon ang iyong mga alalahanin. Alam niyo, kapag binigay mo yung alalahanin mo kay Lord, ang isusukli niya sa iyo, alam ba ninyo kanyang pag-aalaga. Imagine, ikaw nga, inalagaan ka na ng magulang mo, parang hindi pa rin sapat Inalagaan ka na nga ng iba, hindi pa rin sapat Inalagaan ka na nga ng mentor mo, hindi pa rin sapat Imagine, paano kung Diyos ang mag-aalaga sa iyo? Ano mararamdaman mo? Sinasabi ni Lord, anak, alagaan kita. Kinakasangkapanan niya nga yung mga tao sa paligid mo Kinakasangkapanan niya yung asawa mo, kinakasangkapanan niya yung magulang mo, kinakasangkapanan niya yung mga pastor. Kaya lang po ninyo, mahalin natin ang bawat isa. Why? Kasi silang ginagamit ng Diyos para iparamdam ng Panginoon ang pag-aalaga niya sa ating lahat. At ang pangako ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kailan? Magpakailanman. Ang sarap. Kapag itong bagay na to, natutunan mo lang sa buhay mo, sana wala nang depression, wala nang anxiety. Alam po ninyo, sigurado ko dito, kapag ikaw, you acknowledge God's presence, please look at me. Kapag you acknowledge God's presence, and you pray for yourself, and you confess your sin every day, and you release forgiveness, and every day you cast your cares to the Lord, malayo ka sa depression. Malayo ka sa anxiety. Why? Kasi ang ibibigay ni Lord sa iyo, love, joy, peace. Ano sabi ng Biblia? Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, and self-control. Against such things, ibig sabihin, walang batas na pwedeng lumaban o walang batas na pwedeng tumutol sa mga bagay na to. Kaya kahit sabihin mo, nasakit pa yan, na kahit sabihin mo, sakit yung depression, sakit yung anxiety, mental illness yan. Sabi ng Biblia, walang pwedeng lumaban kapag ang pag-ibig ng Diyos ang umiral, ang kagalakan ng Diyos ang umiral, at ang kapayapaan ng Diyos ang umiral sa buhay mo, mas makapangyarihan yon kaysa anumang batas dito sa mundo. Amen? Malayo ka sa depression at sa anxiety. At sigurado, you will receive healing
kapag naranasan mo ang presensya ng Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos. Ibigay mo yung malakas na palakpak kay Lord.